At bumagsak ang ilaw sa kanyang mukha at duguan ito umupo sa sahig at napamura ito sa inis, at ang hanggal na si Zhang Lili nagulat ito sa nakita niya kay Guo Xiaochong at na nagsalita ito ng mahina sakit talaga at agad ito naman kay Guo Xiaochong ayos ka lang ba? Sabi nito sa babae mukhang okay lang ba ako? Nagsalita bida sabi nito hindi mo ba naisip ito ay karmic punishment ng kasalukuyan henerasyon? At napalingon ng hanggal na Zhang Lili at nang jijihil ito sa galit at sinabi nito na ano-ano. At dinuro-duro pa siya ni Zhang Lili at sabi pa nito ikaw ba ang nag-set up ng nito? At sumagot ang bida may ebidensya ka ba? Sagot ni Ye Kui at tinawag ng hanggal na si Guo Xiaochong si Lili at Lili tulungan mo akong pumunta sa emergency at sumagot ang hanggal na babae na si Zhang Lili okay Xiaochong duguan ka habang paalis ang dalawa masamang nakatitig si Guo Xiaochong sa ating bida na si Ye Kui inakay ni Zhang Lili si Xiaochong papunta sa emergency room halika siyang kong tulungan kita at makikita ang nurse sa likod ng dalawa hanggal na may dalang alkohol at nadulas naman ito, ang bote ng alkohol at tumapon ito sa mukha ni Guo Xiaochong at napasigaw ito sa sakit at Habang sumisigaw ito ay naglupusay ito sa sahig at habang naglulupasay ito sumisigaw ito ng masakit sabi ni Zhang Lili sa nurse ano ang masakit sa'yo magang-maga ang mata mo habang naglalakad, at habang sinasabi iyon sa nurse masamang sa tingin ang pinakawalan nito sa nurse habang nagsasalita ang hanggal na si Zhang Lili ay hingi naman ng hingi ng tawad ang nurse dito at lumapit kayong dalawa dito, bilasan ninyong dalawa kumuha kayo ng wheelchair dito. At habang sumisigaw si Zhang Lili sa dalawa nurse ang hanggal naman na si Guo Xiaochong napahawak na lang ito sa ulo sa sakit sumama ka sa akin at kumuha si Xiaochong para malagyan ng gasa at sugat nito at dadalhin kita sa emergency room sa first floor. Nung nakarating na sila sa elevator dali-dali pumasok ang hanggal sa maliit na butas at pinipilit na makalabas ito hinihila ito ni Zhang Lili at sa kabilag naman ang mga security guards at ng isang guard bilasan mo mabilis at sabi naman nung isang guard hanapin mo ang paraan para mabuksan ang pinto ng elevator at bigla-bigla na lang nag-brown out at nagulat ang mga hanggal at sinabi ng mga hanggal na walan ng kuryente na ipit ang hanggal na si Guo Xiaochong sa elevator at habang nakaipit ito ay sumisigaw ito ng tulungan niyo ako at napaisip ang mga hanggal pwede ba talagang may heavy punishment at ang ating bida ay nakatingin lang sa hanggal na si Guo Xiaochong na nakaipit sa elevator at ang ating bida ay nakangiti lang ito ng seryoso sa hanggal at bago magsimula ang lahat balik muna tayo sa panahon na nabinuksan niya ang libro na Great Book of Mao Shan Talisman sabi ng bida susubukan natin ito sa inyo ito sa inyo. At habang tinataas ang talisman ang bad luck talisman at umilo ito ilaw ito at nagkaroon ng mga kidlat at balik tayo sa panahon ngayon at sabi pa ng ating bida lahat ng kasamaan ay mapaparusahan sa huli at dagdag pa ng ating bida hindi ay retribution, pero dumating na ang panahon at hindi ko inaasahan ito talagang gumagana habang na nakasilid ito talisman sa kanya bulsa, at dali-daling umalis ang bida habang nakangiti ito, at paglabas ng hospital sa tumuloy siya sa hospital entrance garden at habang naglalakad ang ating bida ay malalim ang kanya iniisip. Hindi na ako makakauwi at sabihin sa mama ko na resigned na ako bilang caregiver, o kaya mag-aalala siya, at biglang na lang siya napahinto at nagulat sa nakita niya at sabi pa sarili nito hindi maganda ito at sabi nagmanga hanggal may nahulog na sa lawa. Sabi nagmanga hanggal mangyaring halika at iligtas at sabi pa nag-isang hanggal kanino anak yan. At sabi pa nagmanga hanggal magmabilis na tumawag sa 120. At dali-daling tumakbo ang ating bida patungo sa lawa. At nagulat ang mga hanggal tumalon ang ating bida sa lawa at sabi ng mga tao hanggal at may bumaba dyan at dali-daling ito lumangoy patungo sa batang nalulunod at nang nakuha na niya ito at sabi nagbida sa mga hanggal bilasan at tumawag ng ambulance. At sabi pa nagbida ililigtas ko siya nasaan ang magulang ng bata. At sabi ng isang hanggal tumawag ako sa 120, emergency service, magmamadali na silang pumunta dito at hinaga ito sa sahig at tinignan na muna ang kalagayan ng bata at nakita niya hindi ito gumagalaw ang bata, buhay pa siya, sabi ng bida sa kanyang sarili at CPR niya ito at dumilat ang bata at agad ito napasukan ng tubig at habang ang bida naman ay inaalalayan ito sa likod at sabi nagbata sino ka? Habang tinitignan lang ito ng bida nakangiti sa bata at nagsalita ang bida ako ang nagligtas sa'yo, nasaan ang pamilya mo? Dumating ang dalawa matanda at tinawag ang pangalang ng bata na si Xiaohu. At sabi naman nagbata grandpa. Sabi nagmatanda Xiaohu, nasaktan ka ba? Lolo sorry? Nagkamali lang ako sa lawa, buti maswerte akong nailigtas ng tiyo na ito,
at habang tinuturo ng bata ang bida nakangiti lang ito sa dalawa, at habang ang matanda ay nakatingin lang sa ating bida at sabi ng bida sa matandang Mr. Okay na ang bata ngayon pero dapat pa rin nating siya ay pa-check up sa hospital habang nakatingin ito sa matanda, at Mr. mag-ingat ka sa aalaga ng mga bata ang isang sandali na pabayaan ay maaaring humantong sa habang buhay na pagkakasala, at sumagot ang isang matandang alam mo ba kung sino ang kausap mo bata, para alam mo lang, at biglang sumingit ang matanda sabi nito sa lalaki matanda Joe yun tumigil ka. At sabi pa ng matanda kay Joe yun, dalhin mo ang batang iyan at isakay sa kotse at hintayin mo ako sa pinto, at kailangan natin magpunta sa hospital ngayon. Pagkasabi pa nito sa ating bidang binata tama ka. Mas mag-iingat ako mula ngayon, salamat at napangiti ang matanda sa ating bida at inabot nito ang kanyang mga kamay at nakita ng ating bida, ang pendant sa dibdib ng matanda at sabi pa ng bida sa kanyang sarili ang matandang ito ay hindi ordinaryong lalaki, at tila ba nagulat at kinabahan ang ating bida, at habang nakikipagkamay ito sa bida at sabi ng matanda hindi na muna kita pasasalamatan sa ngayon ano ang panggalan mo bata. I'd like to repay ang tagapagligtas ng apo ko, at sumagot ang bida ako si Yekio ito ay hindi big deal, hindi kailangan ng salamat. Inabot ng matanda ang kanyang credit card sa ating bida sabi pa nito Yekio, salamat sa pagliligtas sa apo ko, ito ang card na may $250,000, sabi ng bida sa kanyang sarili no way, hindi ko kailangan ang pera na ito. At tinitigan ng bida ang matanda at para bang kinabahan ito at pinagpawisan at bigla nagsalita ang bida lolo nakaranas ka po ba ng hirap sa paghinga at nagulat ang matanda at pinagpawisan ito at sabi niya hindi sa lahat lagi ako nagpapa-check up at lumalabas ako ng malusog, at sabi ng bida well, may nararamdaman akong kakaiba sa'yo pero hindi ko ma-explain at baka mali ako huwag mo akong isipin at magandang ang lahat, at bagong umalis ang ating bida sinabi pa nito sige na ipa-check up muna agad ang apo mo. Paalam. At nakatitig lang ang matanda sa ating bida habang paalis na ito, at naalala ng matanda ang mga mas maraming top doctor na napuntahan ko sa mga taon, na wala sa kanilang nakakadiagnose ng aking seryosong sakit at gayon pa man nakita ng binatang ito, maaaring pagmulat ng mata nito ay nakita niya ang langit at nanghahanda habang naghihingalo ang lalaking ito inihahanda niya ang sarili niya para mabuhay pa ng ilang taon. At habang nakasakay na ito sa sasakyan na umaandar at tinawag niya si Joe yun. At sabi ni Zhao Yun Dragon King ano ang gusto mong gawin ko? Napaisip ang matanda at sabi nito alamin mo ang lahat tungkol sa Yekio na ito habang nakaupo ito at nakatingin seryoso at sabi pa nito gusto kong malaman ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Habang iniisip ang itsura ng ating bida at nang nakauwi na sa kanilang bahay ang bida ang sabi nito mama umuwi na ako. Claire anong nangyari? Basang-basa ang buong damit mo sabi nito sa ating bida at habang pinupunasan ito ng kanyang nanay nagsalita ito nahulog ka sa lawa. Sabi pa ng bida sa kanya nanay nakakahanga ka alam mo agad, at habang kumakain sila sinabi ng kanyang nanay halika, sabihin mo kung anong nangyari well, ayos na ang lahat niligtas ko lang ang isang bata na lulunod. Okay na siya ngayon. At mabilis na nakarating ang lolo niya kaya mabuti na lahat nanay at ang sabi ng kanyang nanay ginawa mo ang tama at dagdag pa nito pero Claire mag-ingat ka tuwing tumutulong ka sa iba dahil mahalaga sa aking ang buhay mo. Ang pangalan ng nanay ko ay Kwayan Jinlan. Siya ay mula sa isang malaking pamilya sa Suzhou at Hangzhou. Nakakita ako ng mga lumang larawan na nagpapakita mula siya sa isang malaking pamilya ngunit ang aking ina ay hindi gustong pang-usapan at kahit na ito ay isang engrading pamilya, wala itong kinalaman sa amin mula noong araw na itinaboy nila kami, pinutol namin ang lahat ng relasyon sa kanila walang kontak sa loob na napakaraming taon. Kung para doon hinahamak ko ang lalaking iyon ang taong iniwan tayo, na hindi ko pa nakikilala at irresponsibleng tao, hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito at ng bata ako tinatanong ko ang nanay ko tungkol sa ama ko sino siya. Pero si mama lang tahimik at mukhang malungkot. Nakalimutan ko, malungkot lang ang nanay ko kung naaalala niya ang mga bagay na iyon. At sinabi ng nanay ni Claire dalhin mo si Lily para sa hapunan mamaya gusto ko siya kausapin. Miss ko na siya at nagsama kayo parang mag-asawa at magkaanak makakatulong ako sa mga bata, hindi ko kaya wait to see my grandkids. At pinagpawisan ito sa kaba, at napabuntong hininga ito at biglang nagsalita muna ako, pagod ako pupunta ako sa kwarto ko para magpahinga at sumagot ang nanay niya si Chen Jinlan oo kakauwi mo pa lang. Magpahinga ka muna sabay pasok at sara ng pinto nito pagpasok nito sa kwarto sabay higa nito at may nisip ito at sabi pa niya sa kanyang sarili kailangan kong makausap si mama at habang nakahiga siya hindi mawala sa isip niya ang mga ginawa sa kanya ni Zhang Lili at hindi ko masabi niloko ako talagang niloko nila ako at hindi tapat na magkasintahan.
At sabi ng bida pagod na ako sa pag-iisip hindi ako makatulog at mabilis na alala ng ating bida, o tama ang complete collection of Maoshan talismans sabi pa ng ating bida at hindi lang mga talisman ang Yen family ay nagtataglay rin ng mga Ramen medical at martial arts secret, pati ang mga katulad ni Kim Mandangia at kapag ako hindi makatulog gagawa ako ng mga bagay na kakaiba pumikit ang ating bida at nagulat ito sa paggising niya ay umaga na at bago ito bumangon sinabi pa niya sa kanyang isip mga lumang yaman ng pamilya ay kahanga-hanga. At hindi kailangan kung pumasok sa trabaho ang nanay mabagal din kailangan magmadali at sabi ng bida sa kanya ina, mama aalis na ako at ngumiti ang kanyang nanay at sabi pa nito ang batang ito ang kanyang energy ay kahanga-hanga. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo update tuwing may bago ako video like and share nyo na rin maraming salamat po.